Sa tingin mo ba, kung single ka pa rin hanggang ngayon, papatulan mo ba ako? Kung wala lang akong asawa ngayon, baka niligawan na kita. Maganda ka. Kaya nga nagtataka ako sa'yo dahil hanggang ngayon wala ka pa ring asawa. Pwede pa naman eh. Wala naman si Mari, di ba? Baka naman pwede. Alam ko matagal na siyang hindi umuwi. Kaya alam ko rin na hindi na natutugunan yung pangangailangan mo. Payag ka ba? Yung lihim lang. Yung tayo lang dalawa ang makakaalam. Welcome sa ating programang Miss K Confession. Dito nyo mapapakinggan ang mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga desisyon na binuo sa gitna ng pagkalito. At ngayong araw ay mapapakinggan ninyo ang istoryang binahagi sa atin ni Mr. Marlon. Magandang araw po sa inyo, Miss K. Ngayong araw po ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ang kwento ng aking pagkakamali na pilit kong idanadama hanggang ngayon. Isang pagkakamali na nagawa ko sa aking misis. Alam kong iilan lang kaming lalaki ang nagbabahagi ng kwento dito. Kaya heto ako, isa sa kanila na sumulat na rin sa inyong programa. Hindi lang para makahingi ng payo, kundi para magsilbing aral sa inyo ang aking kwento. Ito ay lihim naming pagtataksil ng kumare ni Mrs. Habang busy siya sa pagtatrabaho abroad, ako naman ay busy rin sa pagpapakasasa sa piling ng aming kumare. Masarap talaga ang bawal, Miss K. Pero once na nagkahulihan na, ay doon mo palang mararamdaman ang pagsisisi. Ako nga ho pala si Marlon. Hindi ko tunay na pangalan. 34 anyos. Tricycle driver po ako dito sa may Bulacan. Simple lang ang buhay namin ng misis kong si Jane. Pero ngayon kasi ay nasa Dubai na siya at isang OFW. 3 taon na siyang wala at ako ang naiwan dito para mag-alaga sa 2 anak naming babae. Sa totoo lang, masaya ang buhay namin. Pero mula nung umalis si Jane, parang unti-unting nabutas yung sinasabi nilang sagrado na relasyon. At ang masakit pa, ako mismo ang nagkasala. Tama ho, ako na nandito lamang sa Pinas, ang siya pang nagkasala. Kaya nga nandito ho ako ngayon upang ilahad sana sa inyo ang kwento ko. Hindi para sabihan ako ng masama, kundi baka lang may maunawaan kayo. Ang lahat ay nagsimula nung magbakasyon ang kumare naming si Lani. 30 anyos at kaedad lang din ng misis ko. Hindi rin naman kasi sa pagyayabang, maganda si kumare, maputi at sexy pa rin, at may pagkapilya. Si Lani ay kaibigan ng asawa ko. Kumare namin siya dahil inaanak niya yung bunso naming anak. Sa Batangas siya nakabase, pero umuwi ng Bulacan nung summer para magpahinga at makipagkita sa mga dati niyang kaibigan. Tumuloy muna siya sa nanay niya malapit lang sa amin, pero palagi siyang napapadaan dito, lalo na pag wala raw siyang makausap. Alam naman ni Mrs. nung una, kapag nagpupunta siya roon, kasi minsan ay ka-video call pa niya ito kapag nasa bahay siya. Pero hindi ko inakala na ang mga susunod na pagtatagpo namin ay lihim na, pasikreto, patago na. Noong una, simpleng kwentuhan lang kami ni Lani. Kapag dumadaan siya, sa may terrace namin siya nauupo. Kape lang, minsan naman ay soft drinks.
Nakakatawa siya, madaldal at open. Minsan nga nagkukwento siya tungkol sa kanyang love life na puro palpak. Ako naman, nakikinig lang at natatawa din. Hanggang sa isang hapon, ako lang mag-isa sa bahay. Ang mga bata nasa nanay ko. Nag-overnight kasi birthday ng pinsan nila. Nagulat ako nung biglang dumating si Lani. Dala-dala yung isang tray ng biko. "Uy, Mare, pasok ka," sabi ko. "Wala ka yatang kasama?" Tanong niya sabay pasok ka agad na para bang sanay na. "Wala yung mga bata na kay nanay." "Ano, gusto mo ba inom tayo?" Biro ko lang talaga sa kanya. Pero hindi ko inasahan na papayag siya. "Kung may red horse ka, why not?" Sabi niya sabay ngisi. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko noon, Miss Kay. Baka dahil matagal na akong walang nakakasama. O baka dahil miss ko na ang presensya ng isang babae. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang noon, nung mga oras na yon, para kaming dalawang taong nakalimot sa tama at mali. Habang tumatagal ang inuman namin, gumaganda ng usapan. Medyo nagiging pilyo pero sinasakyan niya. Ako rin. Inaamin kong napapatitig ako sa kanya. Hindi niyo rin kasi ako masisisi. Maganda talaga si Mari. May hubog pa rin ang katawan. At ng gabing yon, nakasuot lamang siya ng short at manipis na sando. "Alam mo, Marlon," sabi niya habang hawak ang baso, "buti ka pa may asawa na. Ako hanggang ngayon, wala pa rin matinong lalaking nahanap." "Sa ganda mong yan, Mari, wala ka pa rin bang nahanap?" "Kung tutuusin nga, lahat nga yata dito ay nagpapapansin sa'yo. Kahit may mga asawa na." Wika ako na may halo ng pambobola. "Sus pare, grabe naman pambobola yan ha." Sabay tawa pa niya. Pero medyo nag-iba ang mga titig niya. Para bang may kung anong pahiwatig. "Tingin mo ba, kung single ka pa, liligawan mo ba ako? Papatulan mo ba ako?" Tanong niya bigla. Parang laro lang pero may halong seryoso. Doon na ako nakaramdam ng uhaw, Miss Kay. Ito na yun Palay na ang lumalapit sa manok at tutukain na lamang. Kung single lang talaga ako, Mari, ngayon, baka niligawan na kita kaagad-agad. Sagot ko. Wala naman si Mari, di ba? Ang tagal pa noon bago makauwi. Natahimik kami pareho. Tumingin siya sa akin at ako, hindi na ako nakatiis noon, Miss Kay. Lumapit ako ng dahan-dahan. Wala nang salita. Basta ang alam ko lang, ng mga oras na iyon ay wala ang asawa ko sa isip ko. Ang nasa isip ko ngayon ay isang babaeng makakaibsan ng pangungulila ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ako naman hinawakan ko ang mukha niya. At bago pa man kami bumalik sa tamang pag-iisip, ay naglapat na ang labi namin. Mainit, mapusok. Parang ibinuhos ang lahat ng kasabikan na kinikimkim ko na ng ilang taon. Napunta kami sa may sofa. Doon nagpatuloy ang bawal naming sandali. Hindi ko na idedetalye ang lahat, Miss Kay, dahil alam ko pong may hangganan ang dapat kong ikwento. Pero alam niyo ang totoo, Miss Kay? Totoo yung kasabihan. Ang tukso, hindi darating kung hindi mo pagbubuksan. At ako mismo ang nagbukas. Pagkatapos ng nangyari, natahimik kaming dalawa. Parang parehas na natulala. Pero bago siya umalis, sinabi niya sa akin na, "Sikreto lang natin to, pare. Walang makakaalam." Tumango lamang ako.
Hindi ko alam kung tama ba yung nangyayari o kung sinasadya ba ng tadhana ang lahat. Basta ang alam ko, nag-umpisa na ang isang lihim na hindi ko alam kung hanggang saan hahantong. Ang tanong ko lang, sa puntong ito pa lang ba, masama na ba ako agad? Dahil lalaki lang naman ako. Akala ko tapos na yun. Akala ko kaya kong itapon yung nangyari sa amin ni Maring Lani sa isang sulok ng utak ko. Pero hindi pala ganun kadali. Nakalimutan ang isang bagay na sa totoo lang ay matagal mo nang hinahanap. Kinabukasan, hindi dumaan si Lani na hindi nag-text. Ako naman parang kinain ng konsensya. Hindi ako mapakali buong araw. Ang mga bata, sinusubukan kong asikasuhin pero ang isip ko lumilipad. Gabi na nung mag-message si Maring Lani. Okay ka lang ba? Sorry kahapon ha, nadala lang. Sana hindi malaman ni Mari ang pagkakamaling nagawa natin. Hindi ko na sinagot kasi alam ko kapag sumagot ako, parang tinanggap ko na ang lahat ng pwede pang mangyari. At ayokong mangyari yun. Pero ilang araw lang ang lumipas. Duman ulit si Maring Lani para lang daw makipagkwentuhan. Akala ko seryoso siya. Nakwentuhan na lang talaga. Pero pag upo niya sa tapat ko, kitang-kita ko agad yung mga titig niyang may ibang sinasabi. May ibang laman. Naka-lipstick pa siya ng mga oras na yun. Nakasando, short, na para bang sinadya talagang mang-akit. Napatunga nga tuloy ako sa kanya. Uy, huwag ka namang tumingin ng ganyan. Kaya tayong dalawa na dadala eh. Biro pa niya. Hindi ko naman kasalanan yan, Mari. Sabi ko. Ikaw tong palaging dumadaan dito. Tapos ganyan ka pa manamit. Sus, gusto mo naman. Gusto mo pa ba? Tanong niya bigla. Nagulat ako. Literal. Hindi ko alam kung natakot ako o kinilig. Pero bago pa ako makasagot, lumapit na siya sa akin at bumulong. Wala na tong arte, Marlon. Nagsimula na tayo. Di ituloy-tuloy na lang natin. Pero, baka mamaya eh. Huwag mo munang isipin ang mamaya. Isipin mo muna yung mangyayari ngayon. Wala na. Sa isang iglap, Miss Kay, muli akong kinain ang aking kahinaan. Tuluyan na akong nilamon ng tukso. Kinuha niya ang kamay ko, pinatong sa hita niya. Ako naman, parang robot na sumusunod. At wala pang ilang minuto, nasa loob na ulit siya ng bahay. Doon sa mismong sofa, kung saan kami unang nagkasala. At doon, may nangyari ulit na kasalanan. Mas mapusok na ngayon. Mas kampante na siya. Ako rin, parang naging sabik. Nagulat pa nga ako nung siya mismo ang nagkalas ng damit niya. Bilisan natin, sabi niya. Baka may dumaan eh. Hindi ko na alam kung tama pa ba tong ginagawa namin. Basta ang alam ko lang po nung mga oras na yon, mas matimbang yung nararamdaman kong uhaw kaysa sa bigat ng konsensya. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay tuluyan na kaming dalawa na nagpatangay sa agos. At pagkatapos nun, humiga kami pareho. Tahimik, pinatong niya ang ulo niya sa dibdib ko. Tingin mo ba, masama talaga tayo, Marlon? Tanong pa niya. Hindi ko alam, Mari. Ang alam ko lang, may asawa kong nasa abroad at ikaw, kaibigan ka niya. Hindi naman natin sinasadya, di ba? Tanong niya ulit, pero hindi na ako sumagot. Simula noon, naging regular na ang pagkikita namin. Tuwing wala ang mga bata,
O kaya kapag gabi na at tulog na lahat, dumadaan siya. Minsan may dala siyang pagkain, minsan alak, pero palaging nauuwi sa isang bagay, ang bawal naming sandali. Pero Miss Kay, hindi lang katawan ang nadamay dito. Kasi habang tumatagal, parang hindi na lang init ang nararamdaman ko kay Lani. Kinikilig ako. Oo, yung tipong hinahanap ko na siya, namimiss ko na, at gusto ko nang kasama kahit hindi dapat. At iyon ang mas nakakatakot. Minsan habang naglalaba ko sa likod ng bahay, dumaan siya, lumapit at niyakap ako mula sa likuran. Namiss mo ba ako? Tanong niya. Hindi ko na siya nilingon. Hinawakan ko na lang ang kamay niya. Oo, Mari eh. Pero gulo na to. Gulo na akong gulo. Bawal na akong bawal. Mali na akong mali. Pero totoo na to. Totoo na to, Marlon. Sabi pa niya. Isang gabi, nag-video call si Mrs. mula Dubai. Hawak ko ang cellphone habang nakahiga sa may kama. Nasa isip ko pa ang amoy ni Lani. Nakabubukas lamang ng pintuan paalis kanina. Han, gising ka pa? Tanong ni Jane. Oo, kakatulog lang kasi ng mga bata. Napangiti siya. Namimiss na kita. Konting tiis na lang. Uuwi na ako next year. Tapos hindi na ako aalisan. Magnegosyo na lang tayong dalawa. Ang bigat sa dibdib ko noon. Sobrang bigat. Bigla naisip ko yung asawa ko, na mag-isang kinakaya ang lahat sa abroad, na nagpapakahirap para sa amin. Samantalang ako, heto at gumagawa ng kasalanan sa piling ng kumari niya. Han? Ulit niya. Oo, excited na akong makita ka. Sagot ko. Napaluha ako, Miss Kay. At sa unang beses, naramdaman kong hindi lang ako nagtaksil sa katawan, kundi sa puso. Kaya eto ang tanong ko ngayon. Paano mo puputulin ang isang bagay na gusto mo na ring ipaglaban, kahit alam mong mali? Akala ko kaya kong kontrolin lahat, na kaya kong hatiin ang sarili ko. Isang parte para sa misis kong nasa abroad, at isang parte para kay Lani na halos araw-araw kong nakakasama. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi lang katawan ang nasangkot, kundi pati na rin damdamin. At sa damdamin, doon na nagsimulang gumuho ang lahat. Gabi na noon, habang nasa loob ng bahay si Lani, dumating si Katonyo, ang kapitbahay namin. Nagkakalkal daw kasi ng basura yung pusa sa labas. At nadatnan niyang bukas yung gate at may nakita siyang babae sa loob. Kinabukasan, habang nasa tindahan kami, tinanong niya ako, Uy Marlon, may bisita ka yata kagabi ah? Ha? Wala naman Katonyo ah, palusot ko kaagad. Naku, parang kilala ko yung katawan ng babae na nakita ko. May tattoo sa batok. Di ba si Lani yun? Napamura ako sa isip ko, Miss Kay. Lumamig talaga yung dugo ko nung marinig ko yun. Ngumiti na lang ako sa kanya. Ala ka lang siguro sa katinuan nun, Katonyo. Baka naman lasing ka lang. Biro ko sabay tawa. Pero alam ko na may kutob na siya. Pag-uwi ko, agad kong tinext si Lani. Mare, tigil muna tayo. May nakakita daw sa'yo dito kagabi. Sige, gets ko. Baka nga dapat maglaylo muna talaga tayo. Reply niya. Akala ko matatapos na. Na para bang nahimasmasan na ako. Pero isang linggo pa ang lumipas. Dumaan siya ulit. Bit-bit yung paborito kong pansit canton at itlog na maalat. Nagugutom ka na siguro, sabi niya nang nakangiti.
Parang wala na siyang pakialam kahit may makakita sa amin. Para bang lalo pa siyang na-excite sa tinatawag nating bawal. Ano na nga ba tayo, Mare? Tanong ko habang kumakain. The secret lovers? Sabi pa niya sabay ngisi. Hindi na to biro eh. May misis akong uuwi. Ikaw, kaibigan ka niya. Anong gusto mong gawin natin? Patulin to? Tanong niya. Kaya mo ba? Natahimik ako. Tumingin siya sa akin. Ako kasi Marlon, hindi ko kaya. Dagdag niya. Pagkatapos naming kumain, ayun na naman. Parang sinapian kami ng kalokohan. Dinala ko siya sa kwarto. Sa kama mismo namin ng misis ko. At doon, mas matindi pa sa dati ang nangyari. At habang ginagawa namin yun, pumasok sa isip ko na paano kung bigla na lang umuwi si misis? Anong gagawin ko? Ilang linggo pa ang lumipas. May natanggap akong text galing kay misis. Han, may good news ako. Nagpabook na ng ticket yung agency. Makakauwi na ako next month. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Sinabi ko yun kay Lani habang magkasama kami sa tricycle. Pauwi galing palengke. Umangal siya. Di tapos na tayo. Tanong niya na halatang naiirita. Dapat lang siguro. Ayokong mahuli tayo, Lani. Ayokong masira yung buong pamilya ko. Hindi siya sumagot. Puro lang sarkastiko na tawa ang binitawan niya. Nagsimula to dahil pareho nating ginusto. Pero ako lang yata ang tuluyang nahulog. Sabi pa niya. Hindi ko alam kung anong isasagot. Totoo naman, na-enjoy ko lahat. Pero hindi ko kayang ipagpalit ang asawa ko at ang mga anak ko. Ayokong masira ang buong pamilya ko. Wala ka ba talagang balak piliin ako? Tanong niya habang papalapit na kami sa bahay niya. Hindi ganun kadali, Lani. Hindi ko naman sinasabing iwanan mo sila eh. Pero huwag mo namang iparamdam na laro lang to, Marlon. Tao rin ako. Umalis siya palabas ng tricycle. Naiwan akong tulala. Ilang araw kaming hindi nagkita ni Lani. Hanggang sa isang hapon, may kumatok sa gate. Surprise! Sigaw nito. Bit-bit ang maleta. Si Mrs. Wala sa schedule ang dating niya. Hindi ako nakapaghanda. Hindi ko man lang nalinis maigi ang bahay. At lalong-lalo na, hindi ko man lang naitago ang ilang gamit ni Lani sa may kusina. Niyakap ko agad siya. Han, akala ko next month ka pa uwi. Namiss na kita eh. Kaya ang ginawa ko, surprise ko na lang kayo. Napansin niya yung isang tasa sa mesa. May bisita kaya tang babae. May lipstick yung baso eh. Napanganga ko. Si nanay. Kasi minsan dito na umiinom ng kape. Alam mo naman yun. Nagli-lipstick kahit sa bahay lang. Ngumiti siya. Hindi ko alam kung naniwala ba siya. At doon na nagsimula, nakabahan ako. Dahil hindi ko alam na may lihim na magpapadala ng litrato namin ni Mare sa misis ko. Akala ko okay na makakabawi na ako sa kasalanan ko. Pero bigla-bigla kong binagsakan ng karma. Hindi lang doble, kundi triple. Kinaumagahan pagdating ni misis. Nagluto agad ako ng paborito niyang sinigang. Bawi mode talaga ako. Todo lambing. Sinama ko pa siya sa palengke. Tinulungan ko sa pag-aayos ng mga gamit niya. Pinagpahinga ko. Binigyan ng masahe. Lahat ginawa ko para mapawi kahit kaunti yung guilt na bit-bit ko. Pero nung gabi, habang nasa sala kami at nanunood ng TV, napansin kong tahimik si Jane. Okay ka lang? Tanong ko.
Sagot niya, pero hindi tumingin. Tapos binuksan niya yung cellphone niya. Sabay pakita sa akin ng screen. Isang picture. Ako at si Lani. Magkayakap. Nasa labas ng tricycle. Parang candid shot. Pucha, kita ko pa yung kamay ko sa bewang ni Mari. Anong ibig sabihin nito, Marlon? Tanong niya. Malamig ang boses, hindi galit. Kalmado, pero mas nakakatakot. Parang natuyuan ako ng laway. Hindi agad ako nakapagsalita. Sinong kumuha niyan? Tanong ko. Wala na akong paki kung sino. Ang tanong ko lang, totoo ba to? Natahimik ako. Huwag mo akong paikutin, Marlon. Huwag mo naman akong gawing tanga. 3 taon akong nagtiis sa ibang bansa. Nagpakahirap. Inipon yung bawat sentimo para sa kinabukasan natin. Ayokong isiping totoo to. Kaya tinatanong kita. Totoo ba to? Tumulo na ang luha niya. Akala ko mahal mo ko. Akala ko ako lang. Jane. Sorry. Yun lang ang nasabi ko. Sorry. Isang salitang sobrang liit kumpara sa bigat ng nagawa ko. Lumapit siya sa akin. Humarap. Si Maring Lani ba? Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko na tinanggi. Oo, si Lani. Umalis siya at naglakad papunta ng kwarto. Sinara ang pinto at naiwan akong tulala sa may sala. Hindi ko alam kung ano yung mas masakit. Yung malaman niyang nasaktan ko siya o yung makita kong unti-unti siyang nawawala ng tiwala sa akin. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng kwarto. Nagluto ako ng almusal pero hindi siya kumain. Jane, usapin mo naman ako. May aasahan pa ba akong paliwanag? Tanong niya. Nadala lang ako. Tao lang. Matagal kang nawala at... Tao lang? Eh di lahat ng lalaki pala pwedeng mangaliwa. Dahil tao lang sila. Lalaki lang sila. Babae lang din ako, Marlon. Tao din ako. Hindi ko sinadya. Hindi ko rin ginusto na masaktan ka. Pero ginawa mo. Kinahapunan, nagbalot siya ng ilang damit. Sinabi niyang sa nanay niya muna siya tutuloy kasama ng mga bata. Masakit, Miss Kay. Parang pinunit ang laman ko. Pero tanggap ko. Kasi alam kong deserve ko. Nung umalis sila, iniwanan niya ako ng isang tanong. Kung hindi ka nahuli, titigil ka ba? Hindi ko siya sinagot. Kasi yung totoo, hindi ko rin alam ang sagot. Nung gabing yun, dumaan si Lani. Nalaman niyang umalis si Mrs. at nabisto na lahat. At alam niyo kung anong ginawa niya? Nakangiti siyang papalapit sa akin. Oh, di tapos na kayo. Tayo na lang kasi pare. Parang kinurot ang puso ko. Umangat lahat ng galit, hiya at pagkamuhi ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Tama na, Lani. Huwag ka munang bumalik dito. Kasalanan ko, pero ayoko nang dagdagan pa. Maling-mali yung ginawa natin. Tumayo siya, parang nagulat. Akala ko may nararamdaman ka rin sa akin. Meron, pero hindi sapat yun para iwanan ko ang pamilya ko. Napatigil siya, tapos ngumiti. Pero may konting luha sa mga mata. Ang hirap mong mahalin, Marlon. Kapag sayo ako, palaban ka. Pero kapag siya na, duwag ka. Pagkatapos noon, lumakad siya palayo. At dun ko lang naramdaman yung totoong pinili ko, ang pamilya ko. Pero ang tanong, tatanggapin pa ba nila ako? Sa tingin niyo ba,
Maibabalik ko pa bang pamilya ko? Kaya naman nagsulat ako dito, Miss Kay, upang ilabas ang sakit na nadarama ko. At the same time, makahingi na rin po ng payo sa inyong mga listeners. Ano bang gagawin ko? Paano ko ba uumpisahan na hingin ang kapatawaran sa misis ko? Muli ho, ako si Marlon. Maraming salamat sa mga nakinig ng aking kwento. Sa mga nais pong magbigay ng pahayag at komento sa ating letter sender na si Mr. Marlon, mag-comment lang po kayo down below.